So, yun ang naging reason na bakit kayo Yun yung naging reason niya sa akin na halos hindi ko My na daw thoughts. nagagampanan yung pagiging asawa ko sa kanya, tas yung pagiging ina ko dun sa panganay ko. Pero nagtatrabaho ka naman nun, di ba? Hindi ka naman kumbaga parang nagpakasarap lang kung Parehas sa... naman po kami nagtatrabaho. Hmm. Kaya lang kasi yung mga, siyempre po, bilang lalaki siya, may mga pangailangan kasi siya. Ay, napaka-kwan mo. Tas hindi Napaka-maunawain mo sa lagay na yan. mga ganun. Napaka-maunawain Hindi mo ko sa kasi lagay sa na kanya yan. naibigay yung hinahanap niya. Hindi mo pinaglaban yung... Kasal ba kayo? Opo. Hindi mo pinaglaban yung marriage? Hindi na po kasi naiintindihan ko naman siya. Saka nakikita ko naman na masaya na siya, kaya okay na yun sa akin. Basta wag niya lang sasaktan yung mga anak ko, okay na ako dun. Pero sa ngayon, tinatrato naman nilang maayos yung mga bata. Okay naman. So ngayon, may dinidate kang Saka iba o maganda. single ka pa rin hanggang ngayon? Wala po. Ayaw ko na yan. Eh, naku, wag kang magsalita ng patapos. Baka bukas makalawa. Pag-gising mo, baka sabihin mo, I'm in love with a stranger. Mahirap. Mahirap magsalita ng patapos. Opo, sabi nga po na mahirap magsalita ng tapos. Pero may nagtatry, pero hindi po muna ako pumapasok. Hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready sa mga ganun. Hindi pa. At least, Nakalak pa yung heart niya. Very good. At least alam mo yung priorities mo ba, no? Hindi po. Sa akin po, okay lang naman pumasok ulit sa relasyon. Kaya lang kasi nakakatakot yung time na baka dumating ako ulit sa punto na yun. Makasakit na naman ako ng tao nang dahil sa ginagawa ko. Kasi meron kasi ibang, hindi lang to sa babae, pati sa mga lalaki. Pag kunyari ganyan, may mga anak sila tapos naging parang free sila sa mga dati nilang karelasyon, tapos medyo nabawasan yung obligasyon nila. Alam mo yung maghahanap ka agad sila ng pamalit, mag-entertain ka agad kahit sino-sino. Yung mga ganun. Kaya bilib ako sa disposition mo. Pero okay lang yun sa akin kasi masaya na siya. Pero kasal kayo, di ba? So hindi naman sila pwedeng magpakasal Opo. din. Hindi naman. Sabi niya lang po sa akin, hindi, kung kasal kami, wala naman po siyang balak. Wala naman siyang balak sirain yung ano namin kasi yung mga anak po namin iniisip niya. Pero ito medyo personal to na tanong. Mahal mo pa? Medyo. May mga gabi bang Unang, may mga gabi bang parang nalulungkot ka na parang nasasaktan ka at nanghihinayang na sinasabi mo sa sarili mo, siguro kung nagkaroon lang ako ng time para sa pamilya ko, sana okay kami ngayon? May mga ganun bang eksena? meron po yung pag time na dumadating yung date ng buwan na mansari or ano, naalala ko syempre. So, hindi ka nasasaktan sa idea na Nasasaktan po. Kaya Kung- minsan dinadaan ko na lang sa patawa-tawa kahit alam kong masakit. Oo. Napaka-strong mo, May. Believe ako sa'yo. Kailangan po. Oo, alam mo yung feeling na nagtatrabaho ka sa malayo tapos yung pamilya mo nasa piling ng ibang tao, best friend mo pa, yun ang masakit nun eh. Yun nga po sinabi ko sa kanya, kung nang babae ka, naiintindihan ko naman, hindi naman ako maghahabol sa'yo kasi may kasalanan din ako. Ang akin lang, bakit siya? Si best friend mo ba, kinausap ka tungkol dyan? Nauna naman po kasi yun. Hindi kayo nagkausap ni best friend tungkol dyan? Nagkausap po kami pero nauna kasi siyang pumasok sa buhay ng tatay ng mga anak ko. Ang pinagkaiba lang po namin, yung tatay ng mga anak ko, nadala ko yung apelyido niya. I mean, yung ibig kong sabihin, kumbaga,
nagkaroon ba kayo ng kumprontahan na, "Best friend kita, bakit yung Ay asawa hindi ko?" po. Walang gano'n? Hindi na po ako. Ang inano ko lang po sa kanya, kung yan ang ikakasaya ninyo wala akong magagawa, hindi ako maghahabol. Wala akong magagawa diyan kasi matatanda na kayo, hindi na kayo bata. Ang tapang mo, May. Nakakabilib ka. Iba ang tapang niya, Mona, 'no? Oo, kasi yung iba kuya, 'di ba yung iba kuya aawayin talaga. Mm. Ay hindi po ako Alam mo kuya, nakipag-away kasi yung iba lang lalo na nasa ibang bansa, depressed na sa kakaisip. iniisip ko po kasi yung mga anak ko kaya hindi na ako pumasok Oo, sa yun lang kasi gulo. nakaka-strong sa mga ganun Parehas pag babae once yung na may anak ko anak ka, Mm. once may anak ka, Nagkakausap kahit naman anong kayo sakit ng na mga anak mo? madanas mo, Nakakausap ko matiis po sila pero limit lang kasi Bakit? yung mga anak ko medyo mahigpit yung side ng tatay niya kasi nasa malayo ako. Bakit sila naghihigpit? Pero Nanay yun, ka. pero yung nanay, mga magulang ko po, pumupunta doon, binibisita yung mga anak ko weekly. Okay. Pero okay yung relationship. Kumbaga, yung relationship ng parents mo sa mga bata at sa ex-husband mo, okay naman sila, walang mga Okay po sila, wala po silang alitan, wala. Sabi wala. ko sa kanila, ang gulo namin, mag-asawa yan dati, huwag na kayong mahimasok kasi buhay na namin yan, matatanda na kami. Buti sana kung ako yung nagloko or buti sana kung sinasaktan ako, mangialam kayo, pero hindi naman kaya okay lang yan. So, yung relationship ng bawat isa is napaka-plain and transparent, no? So, kumbaga, walang Parang walang nangyari. oo. Pero hindi mo mai-de-deny sa sarili mo din, no, Parang na normal lang kami. oo, pero hindi mo rin mai-deny sa sarili mo na masakit yun. Ang kinaganda lang doon Siyempre, is talagang matapang ka. masakit. Siyempre may time na minsan, tapos minsan tumatawag siya kasi yung mga anak ko, gusto ko makakausap, siya yung tumatawag sa akin. Siyempre Mm. masakit yung kasi maski papaano naaalala niya pang tumawag kahit meron na siyang kasamang iba. Sa tingin mo kaya, may chance pang magkabalikan kayo? Pakiramdam mo? Hindi ko po masasabi kasi magkakaanak na sila. Talaga. Pero sabihin na lang natin, kunyari, wala yung ganun. Hindi sila magkakaanak. Kunyari, may ka-live-in siya na iba ngayon, kasama yung mga anak mo. If given the chance na pwede pa kayong maayos, aayusin mo? Aayusin ko po kasi alam ko naman sa sarili ko na parehas kami may pagkakamali. Bakit hindi namin i-try kung pwede pa? Para Ganito, sa mga bata. isa pang senaryo, ganito, magkakaroon na sila ng anak. Paano pala, sana wag namang mangyari pa yung ibang kaguluhan, no? Pero sabihin natin, na-realize niya na ikaw pala talaga yung mahal niya, pero may anak na sila dun sa best friend mo. Tatanggapin mo pa rin? Ay, hindi na po kasi ayokong paranas sa magiging anak nila yung sira yung pamilya ng dahil lang sa ganyang buhay. Mahirap din, no? Kasi sa totoo lang yung dalawa kong anak, hindi pa nila alam na hiwalay kami ng papa niya. Talaga. Pero mararamdaman ng bata yan. Kasi yung Ang anak alam lang ko, po nila, nagtatrabaho lang ako. kasi yung anak ko, nalaman niya na wala, actually hindi namin pinaalam sa anak namin na wala na kami. Yung bata na lang mismo, yung mga around 9 years old, 10 years old, naintindihan niya na yung sitwasyon. Mararamdaman ng mga bata yan. Kahit hindi natin sabihin. Ayun po yung pakiusap po sa kanya na hanggat hindi tumutungtong yung bunso ko ng 7 taon, walang magsasabi. Kasi ayoko pong masaktan yung mga anak ko. Ayokong bulihin siya ng mga tao na walang nanay, walang tatay, hiwalay yung ganito, ganyan. Ayoko po kasi naranasan ko yung walang magulang. Sorry naman. Pero believe ako sa'yo, the way ka magsalita, napaka-strong mo. Pero may nararamdaman akong konting kirot sa'yo, pero talagang nilalabanan mo.
Hindi naman po yan maalis kasi siyempre Mm. naging Pero kahit paano naman naging happy naman kami. mm. Pero sige, lahat naman tayo may mga kanya-kanya tayong kwento sa buhay, eh. Kumbaga siguro 'yan ang kwento ng buhay mo. Hindi pa natin alam kung paano magtatapos yung kwento ng buhay mo. Malay mo in the future, meron at meron talagang nakalaan para sa'yo, 'di ba? Hindi lang natin alam. Siguro nga po. Mm. Baka hindi pa ngayon. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, kakabilib ka kasi napaka-strong mo at napaka-determined mo. Kasi may mga nakausap kami dito, Maino, na ganito rin kagaya nating mga OFW na nahihiwalay sila sa mga, yung iba nga mag-boyfriend lang eh. Nagkakahiwalay sila sa mga boyfriend nila pero pag gumaw-ngaw, akala mo katapusan na ng mundo. Mhm. Pero iniyakan mo rin ba yan? Yung nangyari sa'yo? May mga gabi din na iniyakan mo Ay, yan? syempre po. Halos yung pamilya ko nagalit na sa akin kasi halos Mm. 3 months na. Halos 3 months ako nung parang hindi ko kilala yung sarili ko. Mm. Isa ba yan sa Tapos nung dinala reason? nila sa akin yung anak ko, Mm. Isa ba yan sa reason Akala bakit ka ko- nag-abroad? hindi naman po sa isa siya sa reason, parang naano ko kasi sa sarili ko na nandahil sa ano ko sa trabaho, busy ganyan, Mm. nawala sa akin yung tatay ng mga anak ko nang dahil sa pagtatrabaho ko. Sabi ko sa sarili ko, total nawala na rin nang dahil sa trabaho. Ba't hindi ko na lang ituloy-tuloy? Ang mahalaga, happy siya, happy yung mga anak ko. May So, trabaho naman Kaya si... nagpatuloy po ako. Maayos naman yung trabaho ni ex-husband mo. May sarili po silang haloblakan. Okay. Magandang income yun. Mhm. Paragawa po kasi yung tatay niya ng haloblaks. Okay. Pero nung nagsasama kayo, nung kayo pa, okay na husband naman siya, walang problema. Walang issue sa kanya. Taong bahay po yan. Talaga? Hindi mo po yung mapalabas. Hindi ko nga yung maakit-akit sa yan, sabihin mong inakit siya ng mga pinsan niya, magse-celebrate ng mga ano. Hindi po yung sumasama. Umiinom siya, nag-yosi, meron ganun o wala naman? Nagiinom siya pero kapag yung sabihin mong akitin lang ng ano, yun lang. Mm. Pero yung sabihin mong gabi-gabi, hindi naman po. Kumbaga, saktong chill-chill lang Kaya sa pag-inom, nagulat hindi siya ako. bisyo. Hindi po. Nagulat lang ako kasi nung bakit punta kami sa puntong ganun halos hindi naman namin siya nakikita lumabas or ano. Okay. Kaya nagulat rin ako. Kaya naintindihan, ngayon clear na sa akin. Kaya naintindihan kita, Maino, kung bakit parang sobrang accepted mo yung nangyari. Kasi nagsama kayo, sinabi mo nga na taong bahay siya. At pakiramdam mo, hindi naman niya capable yung gumawa ng ganong bagay. Pero aminado ka sa sarili mo dahil sa kakulangan ng oras mo sa kanya at hindi mo na ibibigay yung sabi mo kanina, yung pangangailangan niya bilang tao, bilang lalaki. Kaya nabaling yung atensyon niya sa iba. Napakakuan mo nun. Yan nga po ang mali po kasi Napaka-brave doon. mo nun para aminin yan. Siyempre po, kahit kung hindi ko man naaminin, ako din naman yung masasaktan Buti na yun, aminin ko yung pagkakamali ko. Galing, napaka-brave mo dun. Napakadalang Kasi yan. kahit anong gawin ko, kahit itapon ko yung mga alaala na yun, talagang bumabalik Ito, hindi kayo nagkakalayo nitong katabi mo. Itong katabi mo talagang napakatapang din ito. Talagang tumayo din talaga siya sa sarili niyang paa. Medyo magkaiba nga lang yung kwento niyo, pero sa larangan ng katapangan, talagang hindi kayo nagkakalayo kasi siya mismo bilang babae. Kasi karamihan ngayon, lalo na sa mga probinsya, di ba, usually yung mga husband ang nagde-decide para sa buong pamilya, pati sa mga desisyon ng mga babae.
na-impluwensyahan nila, pero talagang nag-decide siya para sa sarili niya, para sa ikakaunlad ng sarili niya, ikakabuti ng sarili niya at ng mga anak niya. Natutuwa lang ako sa kanya kasi simula na mapunta ako dito, tapos nung nag-a-apply pa lang ako, Mm. sinasabi niya, hindi mo kailangan magpadala sa mga anak mo, mag-ipon ka para sa future mo kasi alam ko na may darating pa sa'yo kung nawala man ako sa'yo or baka malay mo. Sabi, baka malay mo, hindi mo talaga ako deserve. Malay mo meron pa lalaking mas maano sa akin. Yun yung lagi niya sinasabi. Mas karapat-dapat, parang ganun. Kaso nga, Mm. mahirap nga kayong, ang tawag dito, paghiwalayin kasi kasal nga kayo, di ba? So, kumbaga kahit okay lang sa'yo na mapunta siya sa iba at siya naman din ay ganun din sa'yo, kaso pareho kayong pareho kayong nakatali eh. Alam mo naman yung malapit na pong mawala yung tali na yan. inaasikaso niyo ba? Inaasikaso po ng side niya kasi manganganak po kasi yung babae. Ang gusto nung side ng babae, kasal. So, malaki-laki na lang yung nagastos nila. Parang yun na. Hindi ka ba nabibigatan Sa attorney po. hindi ba yung emotionally, hindi ba mabigat sa'yo yung ganong idea na pinipilit nilang hindi naman siguro sirain yung tamang term doon, pero paghiwalayin yung Masakit. bond na, alam mo yung nangako kayo sa simbahan, nagkaroon kayo ng exchange of vows, tapos ganun yung mangyayari. At masaklap pa doon, Masakit po, pero pamilya pa niya ang gumagawa ng paraan para masira yung Hindi bond po. na yun. kasi siyempre po, ako bilang babae, siyempre naiintindihan ko naman yung side ng babae kasi kahit sino naman, kung ako naman yung nasa sitwasyon niya na Tama, nabuntis ako, tama. tapos ganito kaya. Siyempre po, aanuhin ko magpakasal kasi kawawa naman yung anak ko. Tama, agree din naman ako sa'yo. Kaso ang nangyari lang Pero- talaga dito, ikaw yung maiiwan eh. Nagkataon lang na ikaw yung maiiwan. Pero, Sabi naman po ng biyanan ko, kahit kahit mawawala yung visa na yun, wag kong tatanggalin yung apelyido sa mga papers ko. Wag kong tatanggalin kasi part pa rin ako ng buhay ng anak niya kasi ako naman yung nauna. sa mga biyenan mo, okay naman kayo. Okay naman yung relationship nyo. Nakakapag-usap Okay kayo na ng okay maayos. Okay. Good. Nagpay pambiyanan ko kaya lang doon nga pong nagkamali yung anak nila. Sila yung humingi ng sorry sa akin pero natanggap ko naman kasi sabi ko sa kanila parehas po kami may mali kaya wala akong magagawa. Pero tatanungin kita, May, yung ginawa ng husband mo, o yung ex-husband mo, sa tingin mo mali yun? Kung siguro po sa ibang babae kung sa tingin nila mali naman talaga yun. Pero Kasi- para sa akin kasi naiintindihan ko siya. Good. Kasi kung ako kasi yung tatanungin mo, May, no, kung ako yung nasa lugar mo, kumbaga nawalan ka ng oras sa kanila or sa kanya, hindi ka naman nagpakasaya eh. Kumbaga naghanap buhay ka naman eh. Para sa akin lang naman to Naghanap buhay ka naman eh. Hindi ka naman nagpakasaya, kumbaga gumala ng gumala, nakipag-inuman sa barkada, nakipag-date kung kani-kanino, para magawa niya yun. Pero kumbaga, kung talagang mahal ka siguro niya, panghawakan niya yung pangako niyo sa isa't isa, lalo na sa harap ng simbahan na nagpakasal kayo na through thick or thin, magkasama kayo for richer or for poorer till death do us part. Di ba yun naman ang sinasabi natin sa simbahan pag nagpapakasal tayo? Kaso parang hindi niya na panindigan yun. Para sa akin kasi iba-iba naman tayo ng disposition sa buhay pagdating sa
sa relasyon bilang magjowa or bilang mag-asawa. Kaya nga nasasabi ko sa'yo na bilib ako sa'yo kasi matapang ka. Ang lakas ng loob mo para, alam mo yung i-condition yung sarili mo na mag-isip ng ganyan. Kasi kung ako yung nasa lugar mo bilang babae, talagang manggugulo ako. Para sa akin para sa akin. Hindi ko sinasabing gawin mo rin yun kasi kumbaga hindi naman ako nawalan ng oras sa'yo para magliwaliw lang eh. Nawalan ako ng oras sa'yo dahil nagtrabaho ako. So ngayon yung kakulangan ko, hinanap mo sa iba. Yung pong time na yun na nahuli ko siya, kami po yung dalawa yung nag-usap, kami yung dalawa yung nagkagulo, pero hindi po ako nandamay ng iba. Kahit yung Oo. babae niya, hindi ko po dinamay sa gulo namin. Ang sinabi ko lang po sa kanya, kung meron man akong pagkakamali, sana binigyan mo naman ako ng chance na itama yun. Ano naman ang sabi niya? Ang sagot niya lang po sa akin, kung bibigyan kita ng chance, alam kong hindi mo kong papatawad dahil sa ginawa ko. So nung time na yun, nung sinabi niya yun, itatanong ko ulit sa iyo ngayon. Nung time ba na yun, kung binigyan ka niya ng chance at nagkaayos kayo, I mean, mapapatawad mo ba siya? Kaya mo bang magsimula kayo ng panibago? Kaya naman po kasi iniisip ko rin mga anak ko. Bakit hindi niyo ginawa? Kasi yung pong time na yun nagkahulihan na po kami, yung babae po, halos araw-araw na po siya pumupunta sa bahay ng biyanan ko. So ngayon po nakabukod po kami ng bahay, may sarili po akong bahay. Nung pong time na nahuli ko siya, siguro po 2 weeks pa ako sa amin bago ako nagtatrabaho uli. Kasi nagpahinga nga po ako nung kasi nga parang hindi ko kinaya yung nahuli ko sila. Tas nung 2 weeks na pagpahinga ko na yun, 2 weeks ko rin siya nakikita araw-araw sa bahay po ng biyanan ko. So kanino bang best friend yung babae, sa'yo o sa guy? Kasi po yung babae na yun, ex-girlfriend niya po yun, Okay. na naging friend ko na hindi ko naman Meron inaasahan pala na silang past aabot nun. po kami sa punto. Meron po. Ayaw lang po ng magulang ng babae dun sa tatay ng mga anak ko. Ngayon po, nang nalaman nila na parang nag-aano yung tatay ng mga anak ko, parang nagustuhan nila at ang gusto pa po nila, ikasal yung dalawa. Ayan, dinig na ba ako? Oo. Tapos anong sabi mo? Nawala ako eh. Nawala yung headset ko. Sabi mo kanina na ex yung babae. Babae. Pero alam mo yun na ex niya yun dati. Di ba Ex sabi niya mo, yun. best friend Opo, mo yung alam ko babae, di kasi, ba? Opo, ex niya yun. Tapos hindi pa kami nung tatay ng mga anak ko, nanliligaw pa lang siya. Naging best friend kami hanggang sa kinasal kami ng tatay ng mga anak ko, hanggang sa nanganak ako dun sa panganay ko, sa bunso ko. Okay kami. Sa tingin mo, hindi sila Tapos nagkaroon nung ng... taon yung anak ko, Oo. Sa tingin mo, wala ka bang duda na habang kayo, hindi sila nagkaroon ng affair? ay wala po ako ng duda kasi hindi naman po ako magdududa, maski sino naman siguro babae hindi magdududa sa partner nila kung gano'n na hindi mo naman nakikitang gumala, hindi mo naman nakikitang umalis o ganito ganyan ko saan pupunta mag-iinom para lang tumama. Kaya hindi ko naisip na maghinala or magduda sa kanila na may relasyon yung dalawa. Wala. Bale sa mga social media niya, nasisilip-silip mo yung mga, kunyari, Facebook niya, nasisilip mo yun? Wala naman. Hmm. Yung nasa akin po dati yung account ng tatay ng mga anak ko, wala naman ako nakikita. So, kumbaga, yung pagkakabalikan nila, nangyari na lang talaga yun
Nung sinasabi mo Bigla. na wala ka ng time sa kanila, ganon. Mm. Kasi ng mga anak po ako doon sa bunso ko, doon sa pangalawa ko, nagbalik trabaho ako kasi iniisip ko kasi yung panganay ko lumalaki. Mm. Kaya naisipan ko magtrabaho na lang ulit. Tapos di ako nag-aalam na yun na pala yan. Pero sandali lang, sinabi mo kanina na okay naman yung pamumuhay nila, may haloblakan sila. So, ba't mo pa kailangang Mm-mm. magpakalayo at magtrabaho? Kasi alam po ng tatay ng mga anak ko na kailangan kong tulungan yung nanay ko. I see. Oo. Oo nga naman. Kasi meron po akong kapatid sa nanay, 4, tapos yung asawa ng nanay ko, yung pangalawa, namatay. Single parent siya ngayon. Mm. Nagka-college yung panganay namin doon. Tapos nag-high school. Pero kumusta naman ngayon yung kwan mo? Yung puso mo? Okay naman na? Kumbaga, dahan-dahan mo nang natatanggap. So, hindi pa. Oo naman po. Maski pa paano naman nababawasan na. Grabe, no? Mabigat Kasi yung... aminin ko man sa sarili ko na okay ako. Hindi pa rin eh. Oo, no? Yung kinukumbinsi mo yung sarili mo na okay lang ako, pero iba yung nararamdaman mo. Kumbaga, iba yung sinasabi ng utak mo sa nararamdaman ng puso mo, no? May mga time nga na kahit matutulog na lang ako, yung mata ko lumuluha. Hanggang ngayon, hanggang sa itong mga panahon ngayon. Hanggang ngayon po. Simula nung lalo na po nung mapunta ko dito sa Saudi. Halos sila yung pumapasok sa isip ko. Bakit ganon? Anong nangyari? At hindi ko rin may ano sa sarili ko na ganon yung nangyari ng dahil lang sa pagtatrabaho ko. Hindi ko na malaya na nawala na pala ako ng oras. Nararamdaman ko sa'yo yung... Alam mo, May, nararamdaman ko sa'yo yung sakit. Hindi ako nakakaramdam ng galit sa'yo, pero nakakaramdam ako ng sakit. Totoo. Kasi hindi easy yung napagdaanan mo eh. Alam mo yung pilit mong kinukumbinsi yung sarili mo na okay lang ako, okay lang ako, okay lang ako. Pero pagdating sa mga oras na mag-isa ka na lang, doon biglang papasok lahat ng mga kaganapan na nangyari sa pamilya mo, sa anak mo na lalaki ng, yun nga, na hindi naging kompleto yung family. Pero yung sinabi mo kanina na ayaw mong maulit-ulit sa bata yung nangyari sa pamilya mo, napakakwan mo nun. Ang dakila mo sa lagay na yun. Totoo. Ayoko po kasi mangyari yun kasi syempre wala naman kasalanan na yung mga bata sa mga ganyan issue ng mga magulang. Kaya dapat hayaan na lang na maging masaya yung mga bata. Ako po sa totoo lang, aminin ko man kahit sabihin man namin na mali yung gagawin namin para sa mga anak namin. Kailangan namin i-decide para hindi masira yung ano ng mga anak namin. Kaya sabi ko sa kanya hanggat maaari walang magsasabi sa mga anak ko na hindi tayo okay. Paano ngayon pag kunyari nasa alam mo yung stage na yung mga bata na nagtatanong-tanong na sila, yung mama ko nasa Saudi, yung papa ko kasama namin dito, bakit may isang ibang kasama si papa at bakit may iba kaming kapatid na hindi anak ni mama? Yan po yung pinoproblema ko. Yun yung pinoproblema ko kasi yung ang tawag kasi nila doon tita. Pinoproblema ko doon kasi nagtatanong sila. Sabi ko na hindi mo nyo pa maintindihan sa ngayon pero soon umuwi si mama, papaliwanag sa inyo lahat ni mama. Pero wag na wag kayo magagalit dyan kasi siya yung nag-aalaga sa inyo. Siya yung nandyan para sa inyo kasi wala naman si mama. Kaya kung ano yung malalaman nyo or ano, kasi sabi nila magkakameron daw sila ng kapatid. Sabi ko kung magkameron man kayo ng kapatid sa iba, tanggapin nyo kasi kadugo nyo pa rin yan. Sa ngayon kasi hindi ko pa maano sa mga anak kasi bata pa. Napakamura pa ng
gulang nila at isip nila para intindihin yung mga ganyang bagay. Pero I'm telling you, no, May, eventually maintindihan talaga ng mga bata yan. Kasi wala namang sikreto na hindi nabubulgar. Meron at merong magkakwento, siguro makakapag-mention sa within the family, marinig ng mga bata, mapapansin ng mga bata at mapagtatagpi-tagpian nila sa isip nila, kaya pala nasa malayo si mama. Kaya pala si papa may kasama ng iba. Kaya pala may kapatid ako sa ibang babae. Kasi makukuha talaga nila yan. Ang tawag nito? Marirealize nila yan. Oo. Nang kusa lang Yung nila. panganay ko po, Nasa ganung stage na siya. medyo na yung panganay ko. Hmm. Medyo nagtatanong na siya. Pero sabi ko sa tatay niya, wag kang magsasabi. Kung may naririnig man siya, paliwanagan mo. Wag mo sasabihin kasi ayaw ko umabot sa punto na magkameron siya ng sa atin dalawa na dahil sa mga issue na yan. Meron pa akong itatanong na isa, May. Medyo mabigat at masakit to, May. Paano pala Sige po. paglaki ng mga bata at ikaw yung sisisihin nila na dahil sa'yo nagkahiwalay kayo ng papa nila? Ano ang sasabihin mo sa mga bata? Siyempre po, sasabihin ko kung ano yung pagkakamali ko. Kung bakit ganun yung nangyari. I'm sure naman kung papaliwanag ko, maiintindihan naman nila. Kasi Sa ngayon kasi hindi ko po maipaliwanag. Oo nga. Kasi alam mo yung minsan, hindi kasi maiwasang may magko-comment. Sabihin natin hindi galing sa biyenan mo. Posible sa ibang tao ba na yung mama mo iniwan nga lang kayo eh. O di kaya yung tatay nyo ng babae kaya nagkaganyan kayo eh. Kasi hindi maiiwasan yun. May mga tao talaga na alam yung pakialamero at pakialamera sa buhay ng may buhay. Mga marites. 'Di ba? So, iba yung matatanim sa isip ng mga bata na kaya pala wala si mama dito kasi siguro baka pwedeng sabihin din ng iba yung nanay nyo ng lalaki yun kaya wala dito. Mga ganun ba? Yung gagawan ka ng kwento. Posibleng mangyari kasi yun eh. Posibleng mangyari yun kasi maghanap ng mga Hindi po talaga mangyari yun. Kasi yung mga bata, maghanap sila ng reason ngayon. Kumbaga, i-rationalize nila kung sa sarili nila na, bakit ba nagkahiwalay si mama at si papa? Ano kaya yung reason? O, kumbaga, sana hindi, sana mali, sana hindi mangyari. Baka yung partido ng lalaki o kamag-anak mo na sabihin kasi yung nanay niyo yung nauna. Kaya yung tatay niyo naghanap ng iba. Ganun ba? Meron po talaga mga time na ngayon naghanap pero isa lang masasabi ko sa kanila kasi alam ng side ng family ng tatay nila na taong pagdating trabaho, uwi, ganun lang. But anyway, Nakikihalubilo ko sa mga kamag-anak nila. talagang close ka sa mga kamag-anak ng husband mo. Hindi naman kasi ako yung tipo ng tao na kailangan porket ayaw sa'yo, ayaw mo din. But anyway, ayun, gaya ng sinabi ko sa iyo, napaka-brave mo sa lagay na yan. Sige lang. Dagdagan mo na lang din ng mataimtim na dasal para kung ano mang nakaplano sa iyo, at least, 'di ba? At maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mo. Napaka-brave mo, promise. Thank you din. Bibihira tayo na makaka-encounter ng mga ganyang klaseng tao na kagaya mo on a daily basis kasi karamihan kasi talaga mas pinapairal nila yung emosyon nila, yung galit nila. Pero ikaw sobrang tame mo sa sarili mo. To the point na inako mo yung pagkakamali kung bakit kayo nagkahiwalay. Kasi pakiramdam ko kapag nasasabi ko yung problema ko, gumagaan yung loob ko. Ganun naman talaga. Lalo na pag sa stranger, yung mga taong hindi mo kakilala, tapos ikakwento mo,
'Di ba? Ayun, so thank you so much for trusting. Thank you din po.